Para naman sa update kaugnay sa Bagyong Leon, makakapayam natin live si Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Ms. Veronica, good morning po. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa unang hirit. Bakit po kaya lumaki yung posibilidad na maging super typhoon itong si Bagyong Leon? Opo, ito kasing si Leon ay nasa may karagatan pa rin. Nagsimula siya sa dagat at habang tumatawid siya or habang nasa may Philippine Sea siya sa east natin, ay nakakaipon siya ng lakas. Kaya ngayon, although in the next 12 hours, posible itong maging mapunta sa typhoon category, hindi pa nga rin ma-rule out yung super typhoon na posible itong mag-super typhoon habang papalapit sa Batanes. Ibig sabihin ba nito mas matindi po sa Bagyong Christine yung posibleng pinsala nito ni Leon? Ako, so kung titingnan natin yung intensity niya, mas may kalakasan itong si Leon. Pero kung titingnan naman natin yung track nitong si Leon, nananatili kasi itong may kalayuan pa rin sa landmass natin kahit papaano. Hindi katulad ni Christine na naglandfall talaga kaya mas naramdaman natin. So itong si Leon, titingnan mas mababa yung tsansa na maging mataas yung pinsala niya compared kay Christine. May tsansa po ba na lumis itong track ni Leon at maglandfall po sa ating bansa? Opo. So, ang nakikita natin, kasi sa area, kung titingnan natin yung track nitong si Leon, yung sentro niya, may kalayuan naman sa landmass natin. Pero, yung area of probability or kapag nagkaroon ng shift, yung direction ng bagyo, ay hagip yung mga nasa extreme northern Luzon area. So, yung landfall or close approach sa may Batanes, Babuyan Islands, ay hindi pa nga rin natin nirurule out. Ms. Veronica, yung ulang dala po ba nito ni Leon ay masasabi natin, makukumpara natin na kasing dami nung kay Christine? Opo, yung sa mga pagulan, although may mga parte na din kasi tayo ng Pilipinas na inuulan ngayon, mas mababa yung tsansa na mahigitan pa nitong si Leon yung damage nga na nagawa ni Christine. Kasi si Christine talagang nag-landfall siya at bago siya mag-landfall ay bumagal pa siya sa may bandang silangan natin. Kaya ang dami talagang na-damage lalo na sa may Bicol region, sa mga eastern section din ng Luzon. Ito namang si Leon ay nakita natin na magre-recurve. Kaya ngayon, mas bababa yung chance na mahigitan nga niya yung mga damage or yung mga pagulan na nagawa din itong si. Ms. Veronica, ito po, last question. Para po sa darating na ondas, magiging maulan po ba ang mga araw na ito? Opo. So, nakikita natin na pagdating ng undas, kasi may kalayuan na, posibleng medyo malayo na nga itong si Leon sa landmass natin. Kung may mga uulanin, posible sa may eastern section ng northern central Luzon o kaya bandang western section ng Luzon. Magandang umaga at maraming salamat po, Ms. Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Salamat po.